ang sobrang pinagkakatiwalaan at sobrang nirerespeto na television at radio news anchor na si Miguel Mike Enriquez ay pumanaw na nga nito lamang Martes dahil sa matagal na niya ng pinaglalaban na komplikasyon mula sa kanyang iba't ibang medical issues at procedures noong late 2021. Kinumpirma na siya ay namatay nito lamang Tuesday at siya ay pumanaw sa edad na 71 years old. At sobrang nalungkot ang news media industry, lalong higit ang GMA at ng kanyang mga katrabaho, katulad na lamang nila Vicky Morales at Mel Chanco, na sobrang naging emotional sa kanilang pagbabahagi na ang kanilang katrabaho at kaibigan na si Mike Enriquez ay pumanaw na. Gayon din kay Arnold Clavio na nagpost pa ng kandila na nagpapahiwatig ang kanyang sobrang kalungkutan na pumanaw na ang kanyang ama, mentor at katrabaho sa media industry. Kilala si Mike Enriquez sa kanyang mga phrases na excuse me po, pasensya na po at hindi namin kayo tatantanan. Ang kanyang karera ay nagsimula pa noong 1969. Kaya naman hindi maitatanggi na halos araw-araw ang lahat ng mga nanonood na mga balita ay laging makikita mo si Mike Enriquez. Kaya naman naging bahagi na ng pang-araw-araw na buhay ang pagbabalita ni Mike Enriquez sa buhay ng bawat Pilipino. Kaya naman pati ako ay parabagang nawalan ng isang tinitingala na journalist sa media industry. Ngunit ang nakakamangha nito mga kaibigan, mayroong interview si Mike Enriquez na sobra kong ikinamangha na sa kanyang pagkatao ay makikita mo pala na ang kanyang buhay ay punong-puno ng makadiyos na espiritu. Ito ay interview matapos ang kanyang surgery sa kidney. Atin siyang pakinggan mga kaibigan. Ng comment, mahirap, Alan, because aside from the procedure itself, the kidney transplant, merong 3 months mandatory isolation period for transplant patients. And the purpose of that is to avoid the rejection and infection. Kasi yung mga kidney transplant patients, immunocompromised sila eh. Tapos tulad ko, may mga comorbidities pa ako, senior citizen, diabetic, etc. etc. Ang ma-share ko lang sa mga dadaan sa pinagdaanan ko is keep the faith. Never lose faith. Keep the faith, and I tell my friends and my classmates 2 things you will need. I also had a heart transplant, heart bypass operation in 2018. Sabi ko, you need 2 things. You need prayer and you need humor. Pag wala kang prayer, wala masyado kang seryoso sa buhay mo, walang mangyayari sa'yo. At ika pa niya dito, dahil tinanong siya kung magre-retiro na ba siya, ay ito ang kanyang sagot. I tried that, hindi ba? 3 months. 3 months. Nung bandang huli nung 3 months, panay na ang tawag ko sa misis ko eh. Panay na babe, hirap na ako. Siya naman, very supportive. So, that's it. I cannot think of anything that will break the deal as of now. Kasi daming nangyayari. Diba? And yung people like us in media, this is what we live for. Ngunit ito talaga ang isa sa mga pinaka nasilayan ko sa pagkatao ni Mike Enriquez, na ang kanyang buhay ay punong-puno ng espiritu ng pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. At ito ang kanyang mensahe para sa ating lahat. At ang mensahe na kapupulutan natin ng aral na habang tayo ay nabubuhay ay ipasakop natin ang ating buong pagkatao sa ating Panginoong Diyos. Atin siyang pakinggan mga kaibigan. You know, this was one of my prayers to the Lord. I kept telling him, Lord, please make me well enough in time for the election coverage.
And He answered my prayer. Pinagdasal ko yan. One thing I learned, walang hindi makukuha sa dasal. The power of prayer. Roma 14 verse 8. Kung tayo nabubuhay, sa Panginoon tayo nabubuhay. At kung tayo namamatay, sa Panginoon tayo namamatay. Kaya nga, sa mabuhay o sa mamatay, tayo'y sa Panginoon. Tunay nga mga kaibigan, anuman ang ating ginagawa, lagi mong pakakatandaan na hahantong ang lahat sa kamatayan. At habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito, why not tayo ay magbigay ng atensyon sa ating Panginoong Diyos? Isurrender natin ang buo nating pagkatao sa Kanya, sapagkat ang buhay ay napakaikli lamang. At ang pangako niya sa Kanyang muling pagbalik ay tayo ay kukunin niya sa langit na bayan at bubuhayin niya muli ang mga tao na nanampalataya sa ating Panginoong Diyos. Unang Tesalonica 4 verse 13 to 18. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ang unang bubuhayin. Pagkatapos ang mga buhay pa sa atin sa araw na iyon ay kasama nilang dadalhin sa mga ulap para salubungin ang Panginoon sa himpapawid at makakasama na natin ang Panginoon magpakailanman. Tunay nga mga kaibigan, hindi ang lahat ay makakaranas ng kamatayan. Ngunit marami sa atin ang makakaranas nito, hindi natin alam. Pero ang good news nito mga kaibigan, kung tayo ay sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, ay may pag-asa tayo ng buhay na walang hanggan at makakasama natin ang ating Panginoong Diyos, kasama ng ating mga kapwa mananampalataya sa langit na bayan magpakailanpaman. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat mga kaibigan sa iyong panonood. Tayo'y manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo pong pag-aalaga sa amin habang kami po ay nabubuhay pa. Sa pagpapaalala, Panginoon, na ang aming buhay na mayroon kami ay hiram lamang. Tulungan kami, Panginoon, na habang kami ay nabubuhay ay iaalay namin ang aming buong pagkatao, ang aming buong buhay sa inyo. Tulungan kami, Panginoon, na manampalataya hanggang sa huli. Manampalataya na ang aming Panginoong Jesucristo ay siya po ang tanging buhay po namin at siya lamang po ang aming tagapagligtas. Salamat, Panginoon, sa inyo pong walang sawang pagmamahal sa amin at sa pagpapatawad ng aming mga kasalanan. Oo, Panginoon, nais po namin na pakalinisin po kami sa lahat ng aming pagkakasala, pagkat ito ay aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.